Ang Islam ay mayroong tinatawag na 6 articles of faith at isa sa mga ito ay ang paniniwala sa qadar, qada and qadar. Ang qada, ito ay nangangahulugan na everything is willed and decreed by Allah. Ibig sabihin ay walang kahit na anong bagay o pangyayari na nangyayari sa mundong ito na hindi pinahintulutan ng Allah. At pag sinabi naman natin qadar, ito ay patungkol sa predestination, na ibig sabihin ang lahat ng nangyayari at mangyayari pa lamang, ito ay lahat nakasulat na sa libro ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang tanong ng marami, kung ang lahat pala ay nakatakda at nakatadhana na, nasaan pa doon ang free will? So basically sa Islam, pag sinabi nating free will, it is the freedom to choose. At hindi lahat ng bagay ay meron tayong kakayahang mamili. Halimbawa, wala tayong kakayahan na mamili kung sino ang magiging magulang natin dito sa mundo. So there are certain things na hindi natin kayang piliin. But there are also things na binigyan tayo ng kalayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na mamili. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran chapter 90 verse 10, "And shown them the two ways of right and wrong." So ibig sabihin ay binibigyan tayo ng tsansa ng Allah subhanahu wa ta'ala na gumawa ng kabutihan o ng kasamaan. Basically, sa Islam, ang predestiny, a part of it is based sa ating mga choices. Kung tayo ay pumili ng maling daan, ay makakamit din natin ang kaparusahan mula rito. So sabi sa banal na Quran, "Whoever does good, it is to their own benefit, and whoever does evil, it is to their own loss. Your Lord is never unjust to His creation." So mula rito ay sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung anuman ang piliin natin, ay aanihin natin ang resulta nito sa kabilang buhay. Ang hindi lang maintindihan ng iba paminsan ay iniisip nila kung ang bagay ay alam na ng Diyos, bakit niya ako sisisihin kung gumawa ako ng kasalanan? Basically, ito ay isang bagay na kanyang pinahintulutan. So kung ako ay pumili ng isang bagay na mali at ito ay kanyang pinahintulutan, hindi ba't siya ang mayroong kasalanan dito? At itong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na totoo, kung tutuusin, kung gugustuhin niya, ay pwede niyang gabayan ang lahat ng tao. However, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na isa sa mga dahilan kung bakit niya tayo nilikha is to undergo a test. So mawawalan ng saysay ang test kung ang lahat naman pala ay papasa in the end. Kaya niya nga tayo binigyan ng test, kaya niya tayo binigyan ng kakayahang mamili mula sa tama at mali, para makamit natin yung pabuya kapag tayo ay gumawa ng mga mabubuti, at makamit naman natin ang kaparusahan kapag tayo ay pumili sa sarili nating kalayaan na mamili na hindi sumunod sa Kanya. At sinabi nga ng Allah, He is never unjust to His creation. Isa sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ang Al-Ghafur, Rahim. He is the most forgiving, He is the most merciful. Pero ang nakakalimutan ng karamihan, siya din ay tinatawag na Al-Hakam. He is the judge. He is the giver of justice. So tayo ay kanyang ginajudge base sa mga bagay na ating ginagawa, base sa mga choices na ating ginagawa sa ating buhay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, chapter 6 verse 155, "And this is a book," talking about the Quran, "we have revealed, which is blessed. So follow it and fear Allah, that you may receive mercy." So napakalinaw ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gusto nating makamit ang pabuya ng paraiso sa hereafter, ay sundin natin yung kanyang mga ipinag-uutos. Ang kanyang mga pinag-uutos ay ipinadala niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga messengers, ng kanyang mga prophets. So sinabi sa Quran chapter 4 verse 165, "All were messengers delivering good news and warnings. So humanity should have no excuse before Allah after the coming of the messengers. And Allah is Almighty, All-Wise." Allahu Akbar.
So napakalinaw ng sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayong excuse pagdating sa araw ng paghuhukom dahil pinadalhan niya tayo ng mga mensahero. Pinadala niya sa atin ang gabay mula sa kanyang mga messengers, mula kay Prophet Adam alayhi salam hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam.